Magandang araw po sa inyong lahat. My name is June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. Pag-usapan po natin, agad-agad po may mga tumutol na congressman dito po sa panukalang batas ni Paulo Duterte na hair follicle mandatory drug test. So pag-usapan din po natin na meron din po palang mga pumabor dito nga sa naturang panukalang batas ni Paulo Duterte. So yan po ang ating pag-uusapan, pero bago yan, paki-like po muna ang video ito at huwag kalilimutang mag-subscribe. So dito po nagkakandak agad pala sila ng press conference itong apat na kongresista, no? Ngayon ito yung pagtutol nila. Mandatory random drug testing bill could face constitutionality issues. Maaring magkaroon daw ng issue sa Constitution. So yan po yung kanilang dahilan. Ito po sila, no? Apat ito yan, press conference. Pag tignan nyo po yung mga pagmumukha ng mga congressman na ito. Ito po ang kanilang mga pangalan. Tandaan nyo po, baka nandyan yan sa distrito nyo. Davao Oriental 2nd District Representative Chino Almario, PBA Party List. Ito party list po, Margarita Nograles. Taguig City 2nd District, Amparo Maria Zamora. At isa pang party list, One Rider Party List, Rog Gutierrez. So ang sinasabi po nila, ayon sa balita, lawmakers on Tuesday raised concerns about the constitutionality of the proposal to mandate all elected public officials to undergo random drug testing every 6 months. So ang pinoproblema nila yung concern, baka magkaroon ng concern about constitutionality. Hindi naman po ito i-required kung ikaw ay kakandidato. Malinaw po yung bill ni Paulo Duterte. Elected official, ibig sabihin panalo na, nanalo na, elected past tense So isa na siyang elected official. At yung sa mga government naman, government appointed official, ibig sabihin appointed na, hindi pa nag-a-apply yan, na-appoint na. At baka pumasa na ito sa committee on appointment. So kailangan nilang mag-undergo. Kung ito'y pumasa, kailangan nilang mag-undergo sa hair follicle drug testing. Hindi po ito required kung ikaw ay kakandidato at magpapile ka ng certificate of candidacy na kailangan meron kang hawak na drug test result. Ginugulo po nila Ginugulo nila. Ang linaw-linaw, pilit nilang pinapalabo para lang magkaroon sila ng dahilan, katwiran na palpak naman, ito po yung mga makikita natin agad-agad makikita natin kung kanino sila nagsisilbi. Doon ba sa mga constituents nila? Sa taong bayan ba sila nagsisilbi talaga? O meron lang silang pinagsisilbihan? Mga bossing nila? O nandyan unang-una si Tamba? Kasi sabi nga ni Edsel Lagman, ang lahat ng nangyayari sa Congress, lahat ng mga hakbang niyan ay may basbas ng speaker. So ang pinagsisilbihan nila ay yung si Tamba, andyan si Penguin, sa Malacanang at si Ngagba. Hindi sila nagsisilbi sa taong bayan. Ito ang requirement kung ikaw ay tatakbo, Halimbawa sa presidente, kasi napaka-importanting posisyon ng presidente, May 5 requirement. Number 1, be a natural born citizen of the Philippines. Number 2, be a registered voter. Number 3, be able to read and write. So ito nga po yung number 3 na requirement, Kailangan mo lang matutong magbasa at magsulat. Pwede ka nang tumakbo bilang pangulo. Hindi mo na kailangan na gumraduate pa, magkaroon ng degree, or kahit makatungtong man lang sa college. Kahit hindi ka nakatungtong sa college, kahit elementary graduate ka lang, ay pwede kang tumakbo. Number 4, at least 40 years of age on the day of the election.
Number 5, a resident of the Philippines for at least 10 years. So, yan lang po yung requirement para ka tumakbo ng pagkapangulo. So, wala po ditong, hindi po i-require sa bill ni Paulo na kailangan may drug test ka. Doon po nila nililito ang taong bayan eh. Malinaw naman, past tense na nga eh, elected at appointed. Kailangan, pag elected official ka, appointed official, ay kailangan mo mag-undergo ng drug testing. So, yung kanilang palusot ay sablay, no? Meron pang isa. Ito, balita po ng anong balita ba to? Tribune. Balita po ng Tribune. Solon's suspect Paulo's drug bill to smear Marcos. Solon po, yun po yung ang tawag po dyan yung mangbabatas, mga mambabatas. Solon's suspect Paulo's drug bill to smear Marcos. To smear Marcos, sirain o paninira lang daw kay Marcos. Sabi ito ng mga mambabatas, ang bill ni Paulo ay paninira lang kay Marcos. Isa na namang mababaw na dahilan. Paano naging paninira yun? Magda-drug test ka lang eh. Anong paninira doon? Bakit alam ba nilang addictus ang presidente? Ha? Kung hindi naman siya addict, kung hindi naman siya gumagamit, anong paninira doon? Isipin nyo nga, 'di ba? So, yung kanilang mga kontra, mga dahilan nila ay mabababaw. Kasi kailangan nilang kontrahin ito, pero kailangan nilang mag-isip ng dahilan. Agad-agad sila naglalabas ng kanilang dahilan na hindi masyadong pinag-isipan para may action agad at para lumapad ang papel nila sa speaker, sa president. Alam mo yon, na nagmamagaling, hindi muna mag-isip ng dahilan. Meron pa isa. Ito po. Mamaya na pala yon. Pero papakita na po natin yung mga pumabor naman. Ito naman po yung mga pumabor. Ito po yung balita ng UNTV. Pakinggan po natin. Ng gobyerno sa panukalang batas ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na sa ilalim sa random drug test ang mga government official. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, dapat ang mga kawani ng pamahalaan ay mentally at physically fit para makapagserbisyo ng maayos sa publiko. Tumpak! Wala ka namang ginagawa masama. Oo. Matatakot. Di ba? Oo. Kung hindi batas yan, napakaganda. At kung alam mo, ang talagang laban natin sa droga, mag-umpisa sa atin yan. Sa isang text message, sinabi naman ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na walang problema sa kanya ang pagpapadrug test. Okay. Pabor din si Mayor John Aying ng Sara Iloilo, kung saan sinabi nito na kahit bawat 3 buwan ay payag umano siyang sumailalim sa kahit 3 months pa, every 3 months. Posisyon ni National Bureau of Investigation 11 Regional Director Attorney Arcelito Albao sa panukala. Ayon naman kay Tuguegarao City Mayor Jefferson Soriano, masyadong magastos ang pagpapatupad ng panukalang random drug testing sa mga opisyal ng pamahalaan. Masyado rin magastos. Sabi sa inyo isa yan sa magiging dahilan nila Di ba sinabi ko nung nakaraan, ay mahal yan, magastos yan. So ito na nga, yung dahilan ng isang mayor to, Jefferson Soriano, mayor ng Tuguegarao City. Mayor. Magastos daw. Alam nyo, ang daming pera, may pera ang gobyerno. 5.7 trillion ang budget ng ngayong kasalukuyang taon, 2024. Pero, ilan po yung napupunta sa bulsa? Ilan ang nakukulimbat ng mga opisyal ng gobyerno, mga elected official? Baka trillion din. Ako'y naniniwala, hindi bababa sa trillion ang nawawalang pondo. Saka isa pa, pag inisip nila, naku, gastos nga ito. Gastos talaga ito.
Gastos talaga. Pero ang iniisip natin, papaano yan? Gagastos ang gobyerno, mapupunta ron yung, imbis na mapupunta sa bulsa natin, diyan pa mapupunta sa drug test na yan. isa sa mga iniisip ko yun. Malikot ang isip ko pwede naman di ba? Kapag may mandatory na ganyan, kailangan gumastos ang gobyerno dyan. Meron ka dapat appropriation budget na ilagay dyan. At yon, talagang hindi pwedeng galawin yun. Kasi pag kinulang yun, ba't nagkulang? Kung magkikwentahan ngayon, hindi po pwedeng bawasan, di ba? So, imbis na mapunta sa bulsa nila, ayan ang iniisip, gastos yan, gastos. Kahit napakababaw na dahilan, ipipilit nila kahit halatang halata na makakontra lang, ipipilit nila. Alam nyo po, yung bus company po dito sa amin, dito sa Santa Maria, Bulacan, kapag nag-apply ka, merong medical, di ba? May medical yan, di ba? Kasama doon ang drug test. Sa mga pabrika, kung buhay pa yata yung Mega White, di ba kayong nanonood sa inyo? Ilang nanonood sa inyo alam yung Mega White na company. Sa kanila naman, merong surprise drug testing. Yun ang maganda. Surprise. So, pag nag-positive ka, talagang tanggal ka. Ewan ko kung buhay pa yung Mega White. Driver's license, meron din daw drug testing. Pero, kapag non-appearance, parang wala na. Wala nang drug test. So, kung yung mga private company na yan, nagkakandak sila ng drug testing, di dapat lang naman sa mga public officials, public servant nga kung tawagin, di nararapat lang na mag-conduct din ng ganyan, ng drug test, lalong-lalo na kung ikaw ay Pangulo, Presidente ng Pilipinas. Kasi napakadelikado napakahirap kung ang Pangulo addictus. Sabihin na natin. O diretsuhin na natin. Napakahirap kung ang Pangulo natin addictus. Paano siya magdidesisyon sa mga sensitibong bagay, no? Sa mga sensitibong usapin. Kung sabog siya, no? Eto na, kailangan mo nang magdesisyon. Sabog ka lango ka. Makakapag-desisyon ba siya ng tama, no? So, delikado yon. Napakahirap ng ganun. Isa pa, paano kung may mga pipirmahan? Kasi naalala ko si Pangulong Duterte dati, gabi-gabi, araw-araw, gabi-gabi, mayroon siyang mga patong-patong na papeles na pinipirmahan. At lahat yon binabasa niya. Kasi alam mo naman ang abogado Abogado Lahat yon babasahin niya bago niya pirmahan. Iniisip ko, paano kaya itong Pangulo natin ngayon? Madalas party-party sa Malacanang. Yung trabaho niya, nagagampanan niya ba ng tama? Ng wasto? Diba? Kasi kung ikaw presidente, ang dami mo raw pipirmahan, araw-araw Yan ang kwento ni Tatay Digong lalo na kung napaka-sensitibong batas ang pipirmahan niya or mga kontrata sa mga kumpanya na baka naglagay nagsingit ng mga insertion. Alam nyo yon? Meron mga ganun, may batas na ang mahilig dyan, mga dilawan sila Drilon yung bang batas na napagdebatihan na, no? Tapos ayos na, naaprubahan na, pumasa na, nagawa na yung batas, sabay magsisingit sila ng mga provision. Alam nyo ba yon? Kaya dun nabibito yung iba kasi nagsisingit sila na hindi na tinakil, hindi na pinagdebatehan. Yun yung insertion na tinatawag. Kung yung mga halimbawa sa Congress, sa Senate, mag-insert yung mga senador, ang Pangulo natin lang halimbawa lang,
kailangan talaga umundergo ng drug test. Kung hindi ka talaga addict, magpa-drug test ka. Walang masama eh. Sabi nga ni Magalong, walang masama. 'Di ba? So, napaka-importante niyan at delikado kapag hindi ka nag-undergo ng drug test. At isa pa, yung mga public official, si Tambaloslos, si Abalos, gumaganon. Tanungin natin siya, pabor ka ba, Abalos? Magpa-drug test? Sabay gaganon? Tanungin lang natin kung ano kaya ang isasagot niya. Yan ang maganda, matanong sana ng media kung ano ang reaction niya dito. So, dito, mahahayag ang mga congressman na sila ay hindi nagsisilbi sa bayan kung ito ay kokontrahin lang nila ng pabalbal. Makakontra lang. Nagsisilbi lang sila kay Tamba, kay Penguin, kay Ngagba, kung sila ay mga ngatwiran ng napakababaw na katwiran. Kaya tandaan nyo po yung mga congressman na yan na tumututol, wala naman talagang masama sa panukalang batas. Kung hindi ka nga naman addictus, bakit hindi ka magpa-drug test? 'Di ba? Bakit kailangan mong palabuin pa? Malinaw naman yung panukala. Kailangan mo pang guluhin ang isip ng mga tao. 'Di ba? So, diyan makikita mo kung ano yung kulay nitong mga congressman. Karamihan mga congressman po ang mga tumututol. Meron lang isang mayor, taga Tugigaraw. Anyway, dagdag na rin po natin to, i-share ko lang sa inyo kung ano ba ang mga opinion ng tao, ng mga taong bayan, na kung ano ang gusto nilang unahin ng gobyerno na mai-address mga problema ng bayan na dapat unahin ng gobyerno. Ito po ang survey ng Pulse Asia. Controlling inflation is still the top concern for Filipinos. Pulse Asia. Controlling inflation remains the top concern for Filipinos. Polling firm Pulse Asia survey showed. Ibig sabihin, nagtanong ang Pulse Asia kung ano ba ang gusto nyong tugunan ng Marcos government na ito. Ano ang una nyong gustong tugunan? No? Ang sabi nila, ang unang pumapasok agad sa kanila, bilihin. Pero siguro merong iba ang sinasagot ay siguro krimen. Kailangan unahin yung krimen, peace and order, droga. O kaya naman pogo, dapat maalis na yung pogo. Siguro may mga sumasagot doon. Pero ang pinaka-top concern ng Pilipinos ay inflation, bilihin. So, yun dapat ang tugunan ng gobyerno. Meron din pong survey ang Pulse Asia tungkol sa pagtugon ng Marcos government dito nga sa inflation. Pulse Asia, ito. 3 in 4 Filipinos dissatisfied with how Marcos government addresses inflation. So, sa 4 na Pilipino, 3 po doon ang dissatisfied. Hindi nasisiyahan. Sa bawat 4 na Pilipino, 3 ang hindi nasisiyahan sa pagtugon ng Marcos government regarding inflation. Bilihin. Ano ba ang inuuna nila? Sabi ng taong bayan, ito po ang dapat nyong unahin. Marcos government, inflation. Yan ang sabi ng taong bayan. Yan ang top concern ng bayan. Pero sa inyong pagtugon, lumalabas sa 4 na tao, 3 doon hindi nasisiyahan sa inyong performance, sa inyong pagtugon. Bakit kasi ano ba ang inaatupag ng gobyerno? Paninira sa Duterte. Totoo yan.
Puro paninira, pabagsakin ang Duterte. Katunayan, nagpatong-patong na nga sila, nagsama-sama na sila. Komunista, Dilawan, Pinklawan, Marcos. Nagsama-sama na sila, kampi-kampi na sila. Idagdag mo pa yung media. Napakahalaga ng media. Doon din panig din sa kanila. Nagtulong-tulong sila. Hindi pala. Si Vice President Sara, pinagtutulungan silang lahat ni Vice President Sara. Isa, laban sa kanilang lahat. Mapabagsak lang yung very, very popular na Vice President. Yan po ang pagtugon nila. Ang inuuna nila, yung sariling pakinabang. Ganon din po yung mga congressman na tumututol. Hindi yung pakinabang ng taong bayan. Yung sarili nilang pakinabang. Aba, pag tumutol ka, okay to okay itong bataan ni Tambaluslos, okay to. Dumalapad ngayon. Di magkakaroon ka ngayon ng medyo dadagdagan ng budget mo ngayon. Ayun na. Shoot na. Shoot na sa bulsa. Napakasimple lang. Ang sabi ng taong bayan, dapat unahin ang pagtugon sa bilihin. Sa mga nagtataasang bilihin. Pero hindi talaga yon ang kanilang inaatupag. At isa pa, yung kanilang mga propaganda laban sa Duterte, isa rin tong diversionary tactic. Yung mga mahalagang issue, kagaya nitong inflation, natatabunan dinadivert nila. So, double purpose, no? Gumagawa ka na ng propaganda, nagkakaroon ka pa ng diversionary tactic. Yung mga kapalpakan sa flood control, lalabas ngayon, lilitaw ngayon ICC. Ito na naman pag-uusapan, ICC. Yung flood control, medyo, natatabunan na. Diba? Ganun yun Yung isinisiwalat, yung pagbubulgar ni Kati Binag, lalabas naman tong 125 million confidential fund. Ayan. Natatakpan din. No? Pero alam mo, may social media na So, talagang lahat nahahayag na yan Di ba? So, yun ang mga yun ang mga senaryo sa politiko ngayon, sa politika ngayon. So, propaganda at the same time diversionary tactic. Pero yung mga pagtugon sa mga pangunahing kailangan ng taong bayan, hindi yan inaasikaso, hindi yan tinutugunan ng Kongreso, ng Malacanang, ng Senado, mga opisyal ng gobyerno, yung mga inappoint sa mga kani-kanyang departamento. Meron siguro, sana merong isang tapat na naglilingkod. Alam ko, Arnel Ignacio, tapat siya maglingkod. Doon siya sa mga OFW. Sana meron pang mga ibang opisyal na kumbaga nagsisipag, alam mo yon, nagsisipag na magtagumpay siya sa kanyang tungkulin. Sana doon na lang tayo aasa. Pero Malacanang, inflation, parang bahala na kayo, trabahuhin nyo na yan. Kumbaga iaasa na lang niya dun sa inappoint niya. Inappoint kita, ikaw na bahala dyan. Kasi kung babanggain natin yung oligarko, halimbawa, paano naman si paring yung nag-i-import ng bigas? Paano kung parang hindi nila mabangga-bangga? Mga katsokara nila, kajaming, di ba? Ganito po kasi yan si Pangulong Duterte, ang daming binanggang oligarko Lucio Tan, yung pala may utang na 6 billion, 7 billion ba yun? Sa buwis. Kasi pag nagbigay siya ng campaign fund, 6 million, 5 million, parang hindi na siya sisingilin ng gobyerno. Billion pala ang utang niya.
malapit na raw yung eleksyon nun, kwento ni Duterte, magbobotohan na, hinahabol siya ni Lucio Tan para magbigay ng 6 million. Yung pala, may malaki palang utang. Pinagbayad ni Duterte. Nagbayad naman si Lucio Tan. May pera eh. Ayaw lang bitawan. Yung ba magagawa ba ni Marcos yun? Ang alam natin, si Lucio Tan ay crony ni Marcos Sr. So, paano niya babanggain ng mga oligarko? Si Ramon Ang, siya ang may-ari ng San Miguel Corporation. Alam niyo ba kung sinong may-ari niyan? Dati, si Danding Cuangco. Danding Cuangco is also a crony of Marcos Sr. So, iniisip ko, baka itong mga Marcos may share sa kumpanya ng Lucio Tan, may share sa kumpanya ni Ramon Ang, which is San Miguel Corporation. So, yun yung mga example na paano niya babanggain yan kung hindi nagbabayad ng tamang buwis. O, diba? Kung may share siya dyan, paano niya babanggain? Parang binangga niya sarili niya. Diba? Ito ang problema ngayon. Kung masyadong weak leader itong presidente, paano niya pagbabayarin ng tama, ng wasto ang mga oligarko sa pagbayad ng tax? Salamat sa panonood. See you next time.